Alright, syempre bago ang lahat, bago natin panoorin ang ating pinaka-main event, gusto ko munang ipakita ho sa inyo to. Dahil alam nyo naman, lagi naman sinisisi ang Duterte, sagarin na sana nila. Ito muna no, okay, i-play muna natin ito. Yan, galing po yan sa TV5. Usog natin yan. Gustong paimbestigahan sa Kamara ang kontrobersyal na Dolomite Beach ng Duterte administration. Ito raw kasi ang sanhi ng pagbaha sa Maynila. Narinig nyo na. Itali nyo na yung mga bituka ninyo, yung inyong puso, talian nyo na rin para hindi kayo mabuisit, no? Kaya naman natin to inire-reaction, kailangan malaman ninyo lalo para magising kayo sa katotohanan. Kasi kapag hindi natin ibabalita to, hindi natin malalaman o hindi madadagdag sa ating mga impormasyon na ang ginagawa ng administrasyong ito puro pambabatikos sa Duterte. Ngayon, eto na, gumagapang na. Dolomite Beach, pati ba naman yun sinisisi nila sa pagbaha? Ha? O, tignan ulit natin ha, i-play natin dire-diretso. May sagot naman ng isang kongresista sa mga nagsasabing pinupolitika lang ang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Bakit hindi ba pinupolitika yung proyekto? No? Dolomite Beach? Dahil yan, kaya nagbabaha? Ano ba itsura ng Dolomite Beach sa mga hindi nakakaalam noon? Di ba puro basura yan? Tambak na mga basura, sobrang baho niyan. Umistay ka nga lang dyan ng mga kahit 5 minutes lang magkakakabag ka Maduming hangin ang malalanghap mo Tapos ang baho-baho pa. Tapos ngayon naging malinis, isisisi sa administrasyon. Wow, ang galing. Isisisi na naman sa Duterte. Okay, tuloy. Daniel Pal. Nito lang Lunes nang derechang sinisi ng Metropolitan Development Authority ang Dolomite Beach sa lumalalang problema ng lungsod ng Maynila sa pagbaha. Wow! Lumala lang. Dahil ang galing talaga, mga kapatid. Sobrang galing, wala na akong masabi. Wala na akong masabi sobra. Kundi nye. Nung ginawa po ang Dolomite Beach, yung tubig at pinadaan po sa sewerage treatment plant para po paglabas ng tubig ay malinis. O bakit hindi nyo gawa ng paraan yan? Nasaan yung budget? O di ba may budget ang sa flood control? Sabi nga ng Pangulo, gumawa na siya ng flood control para iwas sa bahay. Bilyones nga yung mga budget dun Dapat yun po yung ungkatin nila. Nasaan na yung sinasabing flood control? Isisisi nyo lahat sa administrasyon? Wow! Sobra namang kakupalan na yan. Para sa aking pananaw lang Ang naging observation po namin, yun pong sewerage treatment plant, lalong-lalo na pag tag-ulan, ay hindi po kayang i-convey palabas ng Manila Bay kaagad. Wow! Yun pong tubig. Kaya naiipon po. Ito ang dahilan kaya gustong paimbestigahan ni Bicol Saro Party List Representative Teddy Ridon ang kontrobersyal na artificial beach. So ibig sabihin, pag naimbestigahan nyo at napatunayan nyo na kasalanan ng Dolomite Beach, gano'n naman isisisi nyo Anong gagawin nyo sa Dolomite Beach? Itatapon, aalisin, tatapon tuloy. Ibabalik nyo yung mga basura. So nililinis, di ba? Para dapat, ganito kasi ang gawin. Imbis na sisihin nyo yung administrasyon, sana gumawa kayo ng paraan. Total bilyones naman yung sinasabing budget patungkol sa flood control. 2024. 2025, halos kalahating taon na. May update na ba tayo sa mga flood control? Ay naapo, awanan Wala kayong ginawa kundi sisay sa administrasyon. Ay, naku, mga buwaka ng ina naman ng mga to. Sa inihain niyang House Resolution No. 56 kabilang sa sisiyasatin ang epekto sa kalikasan ng Dolomite Beach. Wow! Yung epekto na... parang kaparehas lang to ng sinabi ni Mama Lenlen noon o yung mga iba, sabi ng ganun pala. Yung Dolomite Beach, cancerous daw yan pag nalanghap. Sino ba naman si Raulong lalanghapin mo yung Dolomite Beach? Sasadyain mong langhapin yan, pagkaka-cancer ka talaga. Ano bang mas magkakaroon ka ng sakit dun sa maraming basura o yung Dolomite Beach? Isipin nyo nga kahit paano, ang linis-linis tignan, wala pa naman tayong nakikitang nategi nang dahil dyan sa Dolomite Beach.
Mas marami pang nagkasakit ata nung panahon po na puro tambak ng basura dyan. Kayo naman, no? Grabe na! Palakpakan natin ng wala na kayong ginawa kundi sisihin ng administrasyon ng Duterte. Sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation Program ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, titignan din kung sumailalim ang proyekto sa maayos na pag-aaral tungkol sa pagbaha sa Maynila. Kaya nga, sasabihin na natin, hindi na maayos. Sundan lang natin. Anong gagawin nyo sa Dolomite Beach? Wawasakin, tatanggalin, aalisin. Wala kayong ibang gagawin dyan, kundi yung budget para sa flood control, galawin nyo para po maayos yan. Yung flood control dyan, gumawa kayo ng paraan. Maraming mga matatalinong engineer dyan. Hindi, ang ginawa nyo, sisi na naman sa Duterte. Baka yung 10 taon na lisensya ng mga driver's license ngayon, tsaka mga passport, sisihin nyo rin kung bakit 10 taon ha. Baka nakakasama din yun sa Pilipinas. Anak ng teteng. At kung tunay nga ba itong nagpalala sa pagbaha sa lungsod, binuo ang Dolomite Beach ng nagdaang Duterte administration. Kaya tingin ng ilan, baka pinopolitika lang ang proyekto. Pero paglilinaw ng ilang kongresista, we base our Eto na naman, nakita ko na naman siya. Kayo, wala na akong ibang nakikita sa inyo, mga sir. Kung sino man kayo. Ngayon lang kayo nagsisulputan, hindi ko naman kayo kilala. Bakit kayo laging nasa front para magsalita laban sa Duterte? Wala po tayong personal na galit sa inyo, pero wala kaming ibang nakikita kundi paninisi nyo na naman lagi sa Duterte. Hanggat kayo nyo magsalita laban sa Duterte, sisisihin nyo. Paiimbestigahan ninyo. Bakit hindi nyo paimbestigahan, mga sir? Bakit hindi nyo po paimbestigahan yung budget sa flood control kung anong nangyari? Bakit ganon? Sabi ni Madam Amy, patsi-patsi lang. Patsi-patsi. Ano to? Bakit sipag na sipag kayong imbestigahan ng Dolomite Beach kasi gawang Duterte? Pero yung budget para doon sa flood control, bakit hindi tamad kayo? Ay wag natin banggain yan. Administrasyon ngayon yan. Kaya nyo palang mag-imbestiga patungkol dyan sa Dolomite Beach. Ba't hindi kayo mag-imbestiga kung ano nang nangyari doon sa budget patungkol po sa flood control? Yun naman pala nababarahan eh. Hindi, sa akin lang. O kung tama, sundan natin yung sinasabi nila. Kung tama man yung sinasabi ninyo na yung mga barabara na iiwan doon, hindi ba kayang gawa ng paraan yon? Pag ba sinisin nyo Duterte, matatanggal yung mga barabara doon? Gumawa kayo ng paraan, ganun lang yun. Hindi Duterte na naman ang sisisihin nyo. Ang galing! Wala, panalo talaga to, panalo ang gobyerno, palakpakan po natin. Kayo na, mga sir, kayo na. Mayroon pa masasabihin? Sige. Ito yung mga lagi ko nakikita itong mga mga sir, wala akong personal na galit sa inyo. Pero wala akong ibang nakikita sa inyo kundi pagsira sa mga Duterte. Kung may mga nagawa kayo sa gobyerno, yun ang ipakita ninyo. Para makita na namin naman nagkatrabaho kayo. Hindi ko lang kung taga saan to, parang La Union to eh. Parang La Union to, di ba? Tuloy tayo mga kapatid. investigations and our answers on facts at saka mga na-conduct na hearings and investigations. So, hindi politika yan. Ayon kay Artes, natakpan ng Dolomite Beach ang 3 beach. Hindi pala politika. Oo nga, baka nakakasira talaga yung Dolomite Beach. Ibalik na lang yung basura. Tama yung sinasabi ng kongresista. Ganon? Ganon kami katanga na maniniwala agad-agad. Puta, siguro kahit maka-BBM ka, kahit vlogger ka ng taga-kabila, alam mo na mali yung ginagawa nila, sisisihin yung Dolomite Beach. Ngayon, kung alam nyo, tapos ipagtanggol nyo pa rin na baka kasalanan ng Duterte administration, ba ang problema na sa inyo? Yun lang. Malaki na ang problema ninyo. Kung isisisi nyo na naman to. Putik yan. Grabe, ang tindi. Ang tindi. Major drainage outfall o yung nilalabasan ng tubig mula sa drainage. Ito ang Faura, Remedios at Estero San Antonio Abad. Ang resulta nito, mas mataas na baha partikular sa kahabaan ng Taft Avenue. Sige lang. Ang DNR naman, bagamat hindi direktang binanggit ang Dolomite Beach, sinabing dapat ibase sa siyensya ang pag-assess sa sanhi ng pagbaha. Higit pa ng ahensya ang pagbabago sa lagay ng panahon dahil sa climate change ang siyang dahilan kung bakit lumalala ang pagbaha sa Maynila. Pwede. Dapat ginawa na nila ng aksyon.
Gumawa sila ng aksyon. Ang laki-laki ng budget eh. Bilyones yun, di ba? Oh. Ang DPWH naman gumagawa na raw ng hakbang para solusyonan ang naging assessment ng MMDA. Ha! Ngayon pa lang! Ay! Sus Mio, Marimar Apo. At tuloy tayo. The MMDA requested us actually to extend the pipe to discharge the floodwaters from that area underneath the Dolomite Bridge. Kahapon naman nang buksan ng Manila LGU ang floodgate sa Rojas Boulevard para paghandaan ang baha ngayong tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel. Ayan, salamat po sa balita. Maganda to, malaman natin. Di ba? O ngayon, alam nyo na, kahit anong sisi nyo sa Duterte, kapag ganyan kayo, mas lalong minamahal nila ang Duterte. Mas lalong nalilinawan yung mga tao na lahat na nandiyan dyan, parang nangungupal lang. Sabihin na natin, o sige, diretsuhin na natin, sabihin lang natin, sundan lang natin yung kwento. O sige, nang dahil sa Dolomite Beach bumabaha, anong pwedeng gawin? Isisi sa Duterte. Dahil sa Dolomite Beach. Eh di gumawa na lang kayo ng paraan. Total, ang lalaki ng budget eh. Anak ng teteng. Para sa akin, ito yung tunay na nakakahiya. Wala silang ginawa kundi manisi sa Duterte. Sa bagay, yung mga Pilipino naman, mas maraming matatalino kaysa dun sa mga bobo na sisisihin pa rin ng Duterte. Mas marami pa rin mga matatalino kaysa dito sa mga hindi na masukat kasi hindi mo pwedeng sabihin bobo lang eh. Hindi mo pwedeng sabihin tanga lang eh. Pagka ganito kasi ang pag-iisip nila, wala talagang magagawa ang gobyerno natin. Kung puro sisi. Yung China, nag-aaway sa China, ganyan, nag-aaway. Anong kailangan gawin? Isisi sa Duterte. Tapos na ang Duterte, yung administrasyon na ngayon eh. E di gumawa ng paraan si PBBM, kausapin niya ngayon yung taga-China. Ganun sana. Hindi, sisi sa Duterte. Lahat na lang ng pwedeng isisi. Yung Pogo, sinisi sa Duterte, pero may sugal pa rin hanggang ngayon. Ang dami pa rin tumatalpak, ang dami pa rin nag-i-scatter. Nye. Naman. O magbasa tayo ng kahit konting comment lang ha. Wala kasing project na maipresenta kaya sinisiraan ng mga nagawa nung nakaraang administrasyon. Pakisilip din ang build para mapahiya naman kayo sa daming project na nagawa for Filipinos. Yung tinutukoy dito mga kapatid, yung dating project, yung build program na marami pong nagawa. Samantalang ngayon, wala tayong nakikita. Mga bangag, kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, mas lalo nyo pang pinabango ang pangalan nila. Kakabanat nyo. Mga bangag talaga kayo. Totoo yon. Kasi, imbis na yung paninirang ginagawa ninyo makasira sa Duterte, lalong namumulat yung mga tao na ano ba tong administrasyon na to, puro na lang sisi. Bangag talaga. Sasabihin ganyan siguro. Bangag sa pagtatrabaho. Ay, mga mangmang. Dumako na tayo dito sa ating isa pang issue. Patungkol po kay Sir Banat Bay sa pag-iimbestiga dyan po sa may nategi sa taga-US na ini-involve po nila si Madam Lisa. Gaano ho yan katotoo? Eto na, i-play na po natin mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, maraming salamat sa fiber ni Juan. I-play na natin. Hapon hanggang gabi. Ulitin natin yung sinabi niya. Nakikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap. Okay. Hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Anong pinatutunayan yan? Wala. Irrelevant pa rin. Okay? Tignan natin yung nilabas ni Bobby Tiglao na dokumento. Yung isinare niya sa FB na dokumento. Ito po ang nilabas na screenshot po ni Bobby Tiglao sa page niya. Ay sa ano niya, personal FB niya. Ayan po. Ayan po, Balitang Pinoy TV. Nasa description niya. Pinoy TV. Alright. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga. March 8,
Makikita niyo po sa screen Ah, na mayroong konsyerto para sa Pilipino. konsyerto. Okay. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Ah, Cristina Frasco. ah. March 8 yan ginanap, Okay. hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Kanino nang galing yung hapon hanggang gabi? Eh, Madam Kanino po Claire, nang galing? Ha? Sa kanya, di ba po? Tama, mali. Imbestigahan natin. Hapon hanggang gabi. Ulitin Mas natin yung tanghali sinabi nangyari. niya. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Mm. Cristina Frasco. Ah, March 8 yan ginanap, okay. hapon hanggang gabi. Hapon hanggang gabi. Anong pinatutunayan yan? Wala. Irrelevant pa rin. Wala. Okay? O, tignan natin yung nilabas ni Bobby Tiglao na dokumento. Yung isinare niya sa FB na dokumento. I-screenshot natin ha. Para malinaw, baka sabihin ninyo hindi po sa akin ang galing ito ha. Linawin ko lamang po. Hindi po sa akin ang galing ito. Ito po ay nilabas ni Bobby Tiglao. Pakita natin ha, screenshot nung nilabas ni Bobby Tiglao. Baka kasi sabihin ninyo, tayo ang naglabas. Hindi po tayo ang naglabas nito ha. Linawin ko sa mga tangang nanonood at nag-o-observe at naghahanap ng pagkakamali ni Banat Bay. Hindi po ako tanga. Ito po ang nilabas na screenshot po ni Bobby Tiglao sa page niya. Ay sa personal FB niya. Ayan po. Galing po yan kay Bobby Tiglao. Nakikita niyo yung picture niya sa taas? Sa Facebook ni Bobby Tiglao. Hindi natin pero ang mga friends niya dyan ay sila Jason sa mga kilalang prominenteng tao na sigurado kung tunay na ito. Ayan, nakalagay dyan. I receive a Baya Viber. Ang tanong, ano ang nakalagay? Sige, basa. Palakihan natin ha. Ito yung nakalagay. Ayan. Ayan po ang nakalagay. Ayan. March 8, 11:32. Ulitin natin. Ano daw? Reported. Time of incident. March 8, 11:32 a.m. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 ng umaga, officers were dispatched to the Beverly Hilton regarding a person not breathing. So may nag-report daw ng 11:32. Sabihin na natin, bumiyahe. Siguro naman kung kaya ng PNP natin bumiyahe ng 5 minutes response, siguro naman kaya ng Beverly Hills Police umabot ng 10 minutes. For the benefit of gawin na nating 30 minutes. So dumating, to be conservative, 12 noon. Doon sa hotel na kung saan natagpuan, dedo. Kaya nga nakasulat dyan sa baba, was pronounced deceased at 12:05. Makikita niyo yan. Wait, chotomate. Ayan. 12:05. Ayan, nasa baba yan eh. Okay. Sandali. Hindi pala kita dito. Pakita natin yung dokumento na pinost ni Bobby Tiglao. Okay? Ulitin ko po ha. Si Bobby Tiglao po ang nag-post nito. Ayan po. Nakalagay dyan, 12:05. So parang sinasabi ni Sir Banat Bay dito, pag may mga ganyang insidente na kung halimbawa lang naman, kasama si Madam Lisa, hindi niya kayang pumunta doon sa hapon. Yun ho ang nakikita ko po doon sa paliwanag ni Sir Banat Bay. Kasi pag may insidenteng ganyan at inaakusahan na kasama po si Madam Lisa, parang hindi siya pwedeng magkaroon ng event. Hindi siya makaka-attend ng event sa bandang hapon kasi may kinakaharap po siya. Depende na lang kung magkaroon ng usapan, di ba? Okay, tuloy ho tayo dito mga kapatid. First Lady ay maaring walang magawa during the morning na hindi pa naman official duty. Okay. Wala pa namang gawain, Wala siyang magawa. event. Or, pwede muna siyang sumegway. Or lang naman. Hindi naman niya sinasabing sumegway. Anong segway yun? Grabe ka, Sir Banat Bay, ha?
Loko Posible talaga. rin ba na maaaring tinulungan din siya na makaalis Oh, yun. Mga Na- baka ganun, ah. doon sa particular na incident na yon? Posible po ba yon? O hindi posible yon? Base sa mga nakikita nating galawan ng mga CIA sa mga Hollywood movies. Yan, sa mga Actually, hindi lang Hollywood movies, sa mga documentary. Oh. Sa mga documentary na lumalabas tungkol sa mga pangyayari kung papaano itinatago ang mga sikretong bagay ng Amerika, sa tingin niyo po ba maaari o hindi maaari na tinulungan din siya na makaalis doon sa particular na lugar na yon? Kayo po sumagot. Hindi, binubuksan ko lang ang inyong isipan kung yung sinasabi ba ni Aling Claire would justify that the documents na nirelease ni Bobby Tiglao ay peke. Gina-justify ba ng mga ebidensya na pinipresenta ni Aling Claire ngayon? Oh. Umaga hanggang tanghali nangyari ang insidente. Sa hapon pa daw ang event na ito. Oo. Ay, alam mo, sa totoo lang, Kung talagang kasama si Madam Lisa doon sa natagpuan. Pero pag hindi, normal siguro yon para sa akin na hapon nandoon siya. Kung hindi siya kasama doon sa nangyaring insidente o doon sa kasama daw sa kwarto. dapat di ka na lang nagsalita. Kasi sa pangyayaring ito, para mo nang sinasabi na meron pang pagkakataon. Hapon pa kasi yung event. Sigurado ako hindi naman on time yan darating. Siguro malate ng konti, ng 30 minutes o maybe 1 hour. Pwede. So para mo sinasabi, bakante talaga yung oras niya during the morning until the tanghali. Tama, mali? Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. So, walang meaning. Para saan yan? Anong pinasisinungalingan yan? Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Abangan pa po natin ang mga ibang sasabihin ni Manang Claire. Kasi balita ko naghain daw doon ng courtesy resignation. Parang ayaw niya na ata o magbibigay daan siya para doon sa iba. Ewan ko, di ko alam kung anong plano niya. Pero ako, malulungkot ako kapag ka nawala si Manang Claire, si Auntie Claire. Ba't ba ayaw niyong tawaging attorney to? Ayun naman. Si Attorney Claire. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Pag nawala si Auntie Claire, iba na yung magsasalita. Kasi si Auntie Claire, pag seryosong magsalita, nakakatawa, di ba? Pero pag napalitan na yan ng seryosong magsalita, tapos medyo ang pangit na ng ang talitalinuhan din pero hindi nakakatawa. Pangit na, boring na. Kaya supportahan po natin si Auntie Claire na manatili po sa Malacanang para lalong tumaas po ang ratings ng ating Vice President. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe po dito sa ating channel. Kahit mag-comment po kayo dyan, pupusuan natin pero hindi mabilis Kailangan daw kasi parang babasahin tapos ganun. Yan. Marami po yan. Maraming salamat po and break it down. Oh my God, we're back again.